Noong unang panahon, isang makapangyarihang haring nagngangalang Haring Abenir ang siyang nanirahan at namuno sa bansang India. Ipinausig niya ang lahat ng mga Kristiyano sa kanyang nasasakupan sapagkat hindi na raw sumasamba ang mga ito sa Diyos-Diyosan ng kanilang bansa. Ipinakulong niya ang lahat ng mga pari at iniutos na magbalik samba ang mga ito sa kanilang lumang mga Diyos-Diyosan. Hindi nagtagal at nagkaroon ng anak na lalaki si Haring Abenir at pinangalanan niya itong Josaphat. Kumalat ang isang propesiya na sa tamang edad ay magiging Kristiyano ang prinsipe. Ipagpapatayo ko ng palasyo si Josaphat sa isang malayong lugar upang hindi siya maimpluwensyahan ng mga Kristiyano. Tandaan ninyo na huwag magbanggit ng kahit anong tungkol sa Kristyanismo sa aking anak. Masusunod po, mahal na hari. Ama, maaari po ba akong lumabas para makapaglibang? Maaari naman, Josaphat, pero may ibibilin muna ako sa mga utosang makakasama mo. Iwasan ninyo na makakita si Josaphat ng mga kahirapan na nangyayari sa aking nasasakupan. Masusunod po, mahal na hari. Ngunit kahit anong pag-iingat na ginawa ng mga utusan, ay nakakita pa rin si Josaphat ng mga taong kaawa-awa. Ganito ba ang kapalarang sasapitin ng lahat? Opo, ganyan nga po ang mangyayari, mahal na prinsipe. Nasasabik na akong malaman ng mga aral ng Kristyanismo dahil sa nakita kong kahirapan sa paligid ng kaharian. Si Barlaan, isang paring naninirahan sa India, ay hinanap si Josaphat dahil sa mabuting kalooban nito. Nakapasok si Barlaan sa palasyo ni Josaphat dahil siya ay nagbalat kayo bilang isang mangangalakal. Itinuro ni Barlaan kay Josaphat ang Kristyanismo at ang kahalagahan nito. Ngunit si Zardan, isang kabalyerong bantay ng prinsipe, ay napansin ng madalas na pagdalaw ni Barlaan sa prinsipe at ang madalas na pag-uusap ng dalawa. Zardan, huwag kang mag-alala. Wala kaming ginagawang masama ni Barlaan. At, oo nga pala, huwag mong ibanyag ito sa hari ha. Nang muling dumalaw si Barlaan kay Josaphat, ay sinabing hindi na siya makakadalaw muli dahil pupunta na siya sa isang malayong pook. Bilang alaala, iniwan niya kay Josaphat ang kanyang damit pang ermitanyo. Ipinagtapat ni Zardan sa hari ang buong katotohanan tungkol sa pagkakaibigan ni Josaphat at Barlaan. Galit na galit ang hari nang malaman niya ito at humingi siya ng payo kay Arakez. Mahal na hari, ipadakip mo si Barlaan at ihiyain sa pamamagitan ng pakikipagtalo sa mga pantas ng kaharian. Kapag siya'y natalo, mawawala ang pananalig sa kanya ni Josaphat. Ngunit mahirap hanapin si Barlaan. Sinakor na lamang ang pagpaggapin natin bilang Barlaan at ipamalita sa lahat na nadakip na siya. Lalo na kay Josaphat, sabihin din na ako at ang buong kaharian ay magpapabinyag kapag si Barlaan ay nanalo sa pakikipagtalo. Si Josaphat ay pumayag sa sinabi ng kanyang ama. Nang dumating ang araw ng pagtatalo, tanging si Barakyas lang ang Kristiyanong dumalo, kahit na nanawagan ng hari sa mga pagano at Kristiyano na makisali sa debate. Pinagbalaan ng hari na tatanggap ng parusang kamatayan ang mga paham kapag hindi nila tinalo si Barlaan. Nang sumapit ang oras ng pagtatalo, nasagot ni Nakor ang lahat ng tanong. Itinigil ang debate at tinuloy kinabukasan. Humingi ng pahintulot si Josaphat na isama si Nakor. Nagalak naman ang hari sapagkat makakapaghanda pa ang mga paham niya upang talunin ito kinabukasan. Nagkaroon ng pista sa kaharian ni Haring Abenir pagkatapos ng debate. Pumunta ka kay Josaphat at tulungan siya sa paghahanda ng pista. Subukan mo ring mapagbago ang isip niya tungkol sa Kristyanismo. Masusunod po, mahal na hari. Sinabi ni Judas na palitan ng mga utosan sa palasyo ng mga magagandang babae upang maiba ang pag-iisip ni Josaphat tungkol sa Kristyanismo at malibang naman ito. Ngunit nilabanan ni Josaphat ang tukso. Nagkasakit ang prinsipe dahil sa isang pangitain at dinalaw siya ng kanyang ama.
Bakit niyo ako nilapit sa tukso, Ama? Akala niyo ba magbabago ang isip ko dahil sa mga babaeng iyon? Ama, payagan niyo na akong lumabas upang hanapin si Barlaan at pamuhay sa piling niya. Humingi muli ng payo si Haring Abenir kay Judas tungkol sa kanyang problema kay Josaphat. Ang payo ko po ay hatiin ang kaharian sa dalawa. Isang bahagi para sa inyo at isang bahagi naman para kay Josaphat. At ganun na nga ang nangyari. Maganda naman ang kinalabasan ng kaharian ni Josaphat. Ang una niyang ginawa ay magpatayo ng isang simbahan. Nagsilipat ang mga tao sa kanyang kaharian hanggang sa kakaunti na lamang ang mga natira sa kaharian ni Haring Abenir. Dahil sa mga nangyari sa kaharian ni Josaphat, humingi ng paumanhin ang hari sa kanyang anak at nagpabinyag bilang isang Kristiyano. Namatay si Haring Abenir pagkalipas ng 4 na taon dahil sa matinding pagsisisi. Barakyas, ibibigay ko na sa iyo ang aking kaharian at mananatili na ako sa isang malayong pook upang hanapin si Barlaan. Natagpuan ni Josaphat si Barlaan sa isang malayong pook. Ngunit, nang matagpuan niya ito, sinabi ni Barlaan na malapit na siyang mamatay. Namatay si Barlaan pagkatapos ng kanyang huling misa, at hindi nagtagal, namatay na rin si Josaphat. Iniutos ni Barakyas na hanapin ang 2 bangkay at nakita nila itong hindi pa nabubulok. Ipanalabing ang 2 bangkay sa ilalim ng unang simbahan na nagawa sa kaharian ni Josaphat, kung saan nangyari ang maraming himala.